Mula pa rin po sa Antonini Entertainment, meron po tayong isang kakapanayamin at aalamin natin po sapagkat ang COVID-19 po ay maraming kuro-kuro. Marami pong usapin ng pinagagalingan ng bakit ayaw magpabakuna, ano po ang klaseng bakuna ang sinasaksak sa bawat tao. At marami pong nagtataka kung bakit sa dinami-dami ng bakuna, ayaw niya ng Pfizer, ayaw niya ng ganito, ganyan. Ngayon po, narito po tayo sa isang senior citizen. Aalamin po natin kung ano ang dahilan, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya po baksinado. Magandang hapon po sa iyo, sir. Ano po ba ang nabalitaan ko po na magpahanggang ngayon ay hindi pa kayo baksinado? Ano po bang dahilan? Kayo po ba ay natatakot? Kayo po ba ay meron po ba kayong agam-agam? Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Hindi naman po ako sa natatakot sa bakuna. Maganda po ang layunin ng gobyerno natin. Mabakunahan ng bawat isang Pilipino gawa ng sa virus na dumating sa ating bansa. Kaya naman po ako hindi pa nagpapabakuna gawa ng baka hindi po makaya ng katawan ko kasi nga po may edad na ako. Katunayan nga po yung anin kong anak bakunado na. Ako na lang po ang hindi nagpapabaksin. Baka ang mangyari po sa akin kasi may mga nababaltaan ako sa mga ganitong edad pag nabaksin ng anumang baksin na dumating sa kanilang katawan hindi po nakakaya na didisgrasya po. Hindi naman po ako sa natatakot. Siyempre, ingatan ko rin po ang katawan ko. Baka hindi po makaya ng katawan ko yung baksin na itulog sa akin. Madisgrasya po ako. Kawawa naman po yung anak ko. Wala na po ba kayong plano na talagang magpabaksin habang buhay na ito pong nabalitaan natin na hanggang ngayon na hindi pa rin tayo napapalagay ang kalooban natin dahil sa virus na tumatakbong yan. Hindi po ba kayo nangangamba na baka mamaya mahawa kayo o kayo ang makahawa sa mga anak nyo o sa mga apo nyo? Hindi naman po kasi gawa ng nasa bahay lang po ako. Sabi nga po ng Pangulo, stay at home lang, di ba? Sabi ko. Ito katunayan nga po, dami nga po yung laban. Alalaba ko lang yung mga damit ng mga... Tigasin po pala kayo. Tigalaba, tigasay, tigaluto pa rin po ba? Sa bahay lang po ako, kaya safe naman po ako, hindi ako naglalaba. Kung may kailangan sa mga anak ko lang iutos, gano'n lang po ang bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Tsaka isa rin po, hindi na rin po nila ako pinalalabas talaga. Kasi nga po, di ba, ang mga senior citizen, hindi na pinalalabas ng bahay. Meron po ba kayong nabalitaan o meron po ba kayong nalaman na nadisgrasya sa binaksinan na tao? Baksin? Meron po. Katunayan po, lapit lang dito po sa amin. Gawa niyo sa... hindi natin masabi, baka may sakit na talaga siya nung turukan ng vaccine, kaya siguro komplikado na sa katawan niya, kaya siguro disgrasya yung tao. Pero po kung pipilitin po kayo, talagang hindi na po ba kayo magpapabaksin? Hindi po muna siguro, kaya naman po ng katawan ko. Basta safe lang po sa bahay lang po. Yan mga kaibigan, ang isa sa katwiran ng isang senior citizen na ang baksin ay nangangailangan lang ng kondisyon ng bawat katawan ng tao. Ayan po, isa lang paglilinaw po. Nalaman natin ang isa sa katwiran ng senior citizen kung bakit ayaw niya magpabakuna. Ang dahil po na rin siguro sa kondisyon ng kanyang katawan. Maraming salamat po. God bless. Narito naman po tayo ngayon. Kakapanayamin natin ang isang baksinado at itatanong po natin sa kanya kung ano naman po ang nag-experience niya at ano naman po ang ikinaganda ng isang baksinado. Brad, baksinado ka. Anong masasabi mo tungkol sa baksin na yung turok sa atin ng gobyerno? Una po, talagang mapilitan na lang din ako magpasaksak dahil po gawa ng kailangan kong bumiyahe. Kailangan ko sumakay sa bus, sa LRT, kailangan kong pumasok sa trabaho, kaya kailangan required ang vaccine. Kaya po nag-vaccine ako. Ano po ang masasabi naman ninyo at ano po ang pwede ninyong sabihin sa mga taong hindi pa baksinado? Ano po, paano niyo po sila i-approach na magpabaksina?
Sa mga taong hindi pa po nagpapabaksin, utos po ng gobyerno yan, sumunod na lang po tayo. Wala po tayong dapat gawin kundi magpapaksin na lang. Kasi kayo rin magdadala ng risk niyan. Kasi kayo hindi makakapasok sa mga establishmento. Hindi kayo makakasakay ng mga bus pag wala kayong mga vaccine. Ayun po ang disadvantage ng walang vaccine. Kaya magpapaksin na lang po tayo. Direk Tony, Oo. yun ba talaga ang rason niya na yun lang? Na kaya siya nagpabakuna dahil lang para makasakay, hindi ba para makaiwas sa COVID? Ano ba ang main na rason niyo, sir? Sa COVID hindi naman po ako natatakot. Kasi ang COVID nakikita ko po parang trangkaso lang na matindi. Kung mahina talaga ang katawan mo at may sakit ka, doon ka matakot. Sa kalagayan ko naman po, hindi naman po ganun kahina ako. Kaya pong labanan ng katawan. Naging maintriga ang vaccine. Naging tawag nito, madiskriminasyon. Kapag hindi ka baksinado, ayaw kang makatabi ng tao. Kapag baksinado ka naman, ayaw ka naman makatabi ng hindi baksinado. Kaya, ano po ba talaga? Magpabaksin o hindi magpapabaksin? Katulad kung nagkatrabaho, kailangan po na magpabaksin. Dahil, ayun nga po, ulitin ko, utos po ng ating gobyerno. Kaya sumunod na lang po ako. Kaya kayo po, kung mga nagtatrabaho po kayo, gusto na magpabaksin na lang po kayo para wala pong problema. Wala naman ikaw naramdaman na kung ano man, sir? Side Oo. effect o ano? Unang vaccine ko po na first vaccine, nagkaroon po ako ng trangkaso. Mabigat po ang braso ko. Ang matindi po yung second vaccine. Second dose ko, isang linggo po ako tinrangkaso. Tapos iba po ang nararamdaman ko. Yun po, parang di lang maganda sa pakiramdam. Hindi pa ba kayo nagsisisi na nabaksinan kayo? Hindi naman po dahil kailangan po Dahil kailangan nga po sa trabaho, hindi ako makakapagtrabaho pagka wala pong vaccine. Yan po mga kaibigan, ang isang katwiran ng isa natin baksinado. Magandang hapon sa inyo.